Praise God. Tunay na kailangan nating palagi ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng ma-underestimate ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Sa bawat araw, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, sa lahat ng mga circumstance, thank God we have His Word. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So tayo manalangin sandali. Aming Diyos, we honor you today once again. Narinig namin ang mga testimony, narinig namin ang mga handog na awit mula sa puso ng iyong mga anak, mula sa mga buhay na iyong tinubos. Ikaw ay muling nagpatunay, O Diyos, na mabuti ka nga sa lahat ng panahon. You are good all the time. Sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kagalingan, sa karamdaman, you are good all the time. And we honor you today, Lord. At muli nawang iyong salita ay iyong ipagkaloob na masagana sa aming kalagitnaan because we need it more than ever. Ito ang aming lifeline, ito ang aming liwanag, ito ang tanglaw sa aming mga daan. At sa iyong salita ay meron kami lubos na tagumpay. Kaya naman, Panginoon, huwag mo ipagkait, buksan mo ang bintana ng kalangitan at ibuhos mong masagana para sa kalakasan ng iyong mga anak, para sa pagtibay pa ng pananampalataya ng bawat isa. Para sa mga bagong baptize, Panginoon, kami nagagalak, O Diyos, na ikaw ay patuloy na umaabot at tumatawag sa mga tao. At para sa mga nananamlay at para sa mga na-backslide at nalayo sa iyo, at maaaring sila nauuhaw na manumbalik, Panginoon, anuman ang mga pamamaraan, ikaw ay hindi maubusan ng paraan, Panginoon. Panumbalik mo sila sa iyong mayamang biyaya, gaya ng sabi ng iyong salita, it is the kindness of God that leads us to repentance. At nawa sa umagang ito, ang makita namin, Panginoon, ay ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, kagandahang loob, na iyong sinabi ang iyong kaawaan ay magpakailanman. Salamat sa iyong mga pangako, aming binubuksan namin mga puso sa iyong harapan at para sa iyong mga salita, tanggapin mo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Magandang umaga sa lahat. Magbati sa mga bisita natin. Pero hindi naman na bisita yan eh. Matagal na tayong household of faith. It's good to see na sa family ni Sister Eunice ay nandito ngayon kasama natin sa pagsamba. At alam ko nandiyan yung anak ni Brother Hernan. Gandang umaga, brother. Hindi nababanggit ang pangalan ng brother pero I think 2 Sundays na siyang nag-attend. O baka pangatlong Sunday na ngayon. So, salamat sa Diyos sa mga opportunities na tayo ay nagkakasama para sa Kanyang gawain. And of course, nais kong batiin ng maligayang kapanganakan ang mga nabaptize na mga young people ng Sunday. So, hindi pa ninyo birthday, kapanganakan pa lang. Next year, celebrate natin ang inyong unang taon ng kaarawan sa Panginoon. I remember nung ako nabaptize, I was 14 years old yata yun, o 15. 10 naman kami noon na nabaptize. Well, sa awa ng Diyos, 3 na lang ang nagpapatuloy. Hindi. I don't know kung si Junjun ay nakasama. Junjun, magkasabay ba tayo noon? Hindi. Magkasabay ba? Hindi. Pero 10 kami noon. Ang naalala ko lang kasi yung nagpapatuloy pa ngayon ay si Ate Raquel na nasa Bulihan at si Presi naman na kay Pastor Pardillo sa Marikina. And the rest ng mga young people ay hindi ko na alam kung nasaan sila. Yung iba, alam ko na backslide. Lahat yun na backslide. The rest,
Pero dalawa na lang ang natatandaan kong kasama ko pa rin noon, si Brother, um, napangasawa ng Lubarbio, doon sa mga nakakilala sa Bulian, at isa namang Escader. So, God has been good. Totoo na hindi lahat nakapagpapatuloy. Naalala ko para kaming 10 ketongin noon sa istorya ni Jesus. Isa lang ang nakabalik sa istorya ni Jesus. Sa amin naman ay 3 ang nakapagpatuloy. So I pray naman, let's pray na yung 8 na baptize ay makapagpatuloy lahat. Di ba? Sayang naman kung hindi natin ipagpatuloy ang ating nasimulang pananampalataya. Pero alam niyo higit diyan ay yung salita ng Panginoon sa Philippians 1 na ang Diyos, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyong buhay, siya yung tatapos niyan. In other words, kung genuine ang ating pananampalataya, ang Diyos na tumawag sa atin, siya'y gagawa sa buhay natin upang hindi masayang yung kanyang sinimulan na ginawa sa ating buhay. So let's pray about that. At to be a new Christian is to be a Christian. Ito yung isa sa pinakamasarap na karanasan sa buhay, mga kapatid. Di ko alam kung nararamdaman ng mga bagong baptize, pero nung ako'y nabaptize, it was one of the best days ng aking buhay. I cannot forget that. At although dahil nasa high school ay hindi naging medyo focus pa rin sa pag-aaral, pero afterwards ay ang Diyos ay totoong gumawa at nagparanas sa akin ng mga karanasang spiritual, and life has never been the same. Amen. So, yan naman ang nais ng Panginoon ay paranas sa atin ang tunay na buhay kay Kristo. Hindi pa natin naranasan ang buhay until si Kristo ay ating natanggap sa ating buhay. That's a fact, mga kapatid. Okay? So, tayo ay papunta sa ating teksto ngayong umaga. Let's read John chapter 5 or chapter 5 ng Gospel of John. Ang ating pinag-usapan pa rin, tayo ay nasa ika-6 na bahagi ng ating series, The Testimony of the Scriptures. John chapter 5, sabi sa verse 45 and 46. Do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have put your hope. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. So yan ay isa sa napakahalagang pangungusap ng Panginoon. He was speaking against the Jews na nagsasabing naniniwala sila kay Moses at sa mga sinulat ni Moses, of course, ang Pentateuch, Genesis hanggang Deuteronomy. At the same time, nang dumating ang prophecy ng Scripture, which is Jesus Christ, ang hulay na ganap sa kanilang harapan, they would not believe it. Kaya sabi ni Jesus, kung talagang kayo ay naniwala kay Moses, maniniwala kayo sa akin. Sapagkat siya ay sumulat patungkol sa akin. Amen. So, sa umagang ito, we're going to deal with the book of Deuteronomy. Okay, so tayo ay nasa pang-5 aklat ng Genesis ng Old Testament at pang-5 sa aklat na sinulat ni Moses, the book of Deuteronomy. Ang aklat ng Deuteronomy ay hindi masyadong nababasa because ang malaking bahagi dito ay historical record. Kung hindi ka Hudyo, hindi ka masyadong interesado sa historical account ng paglalakbay ng mga Israelites sa wilderness. And then, ang malaking part dito ay exposition ng
Ten Commandments, especially between chapter 6 hanggang 26. So, yung between chapters na yan, sa chapter 5 ay inulit ang Ten Commandments, sa chapter 6 hanggang 26 ay mostly yan ay pag-expound ng Ten Commandments at ng marami pang mga statutes and ordinances. Ang original na title ng book na ito ay These Are the Words. Yan ang original na title niyan. Galing yan sa unang dalawang word ng aklat. So Deuteronomy 1 verse 1, parang in the beginning, just like that. These are the words. Ang title na Deuteronomy ay galing sa Greek at Latin na Deuteronomion. Deuteronomion. Nang ibig sabihin ay the repeated law or the second law. At ang ating maobserbahan dito nga sa aklat ng Deuteronomy ay ito ay pag-recount ng karamihan ng mga utos ng Diyos na binanggit na ni Moses o naisulat na sa aklat ng Exodus, at ang iba ay sa Leviticus, at ang iba naman ay sa Numbers. And then, ang account, parang ni-review sa Book of Deuteronomy, ang paglalakbay ng Israel mula sa paglabas sa Egypt hanggang sa makarating sila sa border ng Promised Land, dito sa beyond Jordan na tinatawag o Trans-Jordan. During that time, ito ay tinawag na Land of Moab. And then, ang title na Deuteronomy ay, nang ibig sabihin ay repeated law, ay pagpapakita na mayroong renewal, mayroong pag-renew ng tipan na nangyari sa Moab, at yun ay na-record dito sa aklat ng Deuteronomy. So, kung ating ilalagay sa chronology ang Bible, ang aklat ng Deuteronomy, kung ating ilalagay sa chronology ng Bible, ang aklat na ito ay naisulat sa ika-40th year na ng Israel sa kanilang paglalakbay. Last time, ang Book of Numbers ay na-recount doon ang dalawang significant year, yung second year nila, na nasa Kadesh Barnea sila, and then yung kanilang 39th, and then papasok sa 40th year, ay yun ang binigyang diin sa Book of Numbers. Dito naman sa Book of Deuteronomy ay mostly ay nasa 40th year na. So lahat ng ating mababasa sa Book of Deuteronomy ay sinulat ni Moses doon na sa ika-40th year. Merong annotation na after na ng panahon ni Moses, merong ilang annotations diyan. Pero hindi man natin masyadong problema yung mga additional na mga writings na idinagdag doon para i-clarify ang ilang accounts ni Moses. So hindi na natin yun papansinin masyado. Ang chronology sa Book of Deuteronomy ay mababasa natin sa ilang talata, katulad dito sa chapter 1, verse 1 and 3. Mababasa natin ng ganito, no? These are the words that Moses spoke to all Israel across the Jordan in the wilderness, in the Araba opposite Suf, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab. It is 11 days journey from Horeb by way of Mount Seir to Kadesh Barnea. In the 40th year, on the first day of the 11th month, Moses spoke to the sons of Israel in accordance with everything that the Lord had commanded him to declare to them. So ganyan inintroduce ang aklat. So itong mga declarations dito ni Moses o ng Diyos through Moses ay nangyari in the 40th year na.
At ito ay nasa medyo dulo na ng buwan o ng taon, on the first day of the 11th month. Ang counting dito ng year ay nagsisimula ng Nisan. Di ba? Exodus, remember na sabi ng Panginoon, yung panahon ng Passover, beginning of years nila. So, kung ito'y 11th month, ito ay before Nisan nangyari. Ang mga account dito na binanggit. So, maikling panahon yan. Pero, kaya makapal ang aklat is because maraming recollection na ginawa si Moses. And then, sabi sa chapter 2 naman, we turned and set out, verse 1 tayo, we turned and set out for the wilderness by the way of the Red Sea. And as the Lord spoke to me, and we circled Mount Seir for many days. Ang Mount Seir ay isang bundok sa lupain ni Edom. At si Edom ay kapatid ni Jacob, no? Si Esau. So yung Edom, na land of Edom, nandun ang Mount Seir, ito ay lupain na ibinigay ng Diyos kay Edom at hindi ito pwedeng i-claim ng Israel. The Lord spoke to me, saying, you have circled this mountain long enough, now turn northward. Turn north. Sabi rito. At sabi, laktaw ko sa verse 13, arise and cross over the Wadi Zered yourselves. So we crossed over the Wadi Zered. Now the time that it took for us to come from Kadesh Barnea until we crossed over the Wadi Zered was 38 years. Until all the generations of the men of war perished from within the camp, just as the Lord had sworn to them. So doon nag-pick up ang history dito. After 38 years, nangyari sa Kadesh Barnea, nagrebelde ang Israel, at sabi ng Panginoon, for every day na ang spy ay nasa Kanaan, you will give me 1 year. So yung 40 days ay naging 40 years. Na-consume na ang 2 years mula sa Exodus. So from Kadesh Barnea hanggang pagtawid dito sa river ng Zered ay 38 years. Maikli lang sana yung panahon, yung paglalakbay, pero dahil sa kasalanan ng Israel, naging mahaba. So yan ang mga talata na nagpapakita sa atin ng timetable na kinalalagyan ng Book of Deuteronomy. Ang main divisions ng book ay base sa 3 farewell speeches ni Moses. Ang unang speech niya ay from chapter 1 hanggang chapter 4. Ito ay recollection ng history ng Israel mula sa paglabas sa Egypt hanggang sa kabuuan ng 40 years na yan. At ang lahat ng mga event ay nirecount ni Moses lahat na nangyari, kaya medyo mahaba ang aklat. So we're not going to deal with them again kasi napag-aralan na natin sa mga naunang aklat. Pero yan ay recollection ni Moses. Yan ang unang speech niya. Pangalawang speech o farewell speech ni Moses dito begins with Deuteronomy chapter 4, verse 44 hanggang chapter 28. Yung kabuuan ng chapter 28. Yan ang second speech niya. So medyo yan ang mas mahaba. At ang laman ng second speech ni Moses ay nireview niya ang 10 Commandments. And then, in-expound. Sa chapter 5, mababasa niyo ang pag-uulit ng 10 Commandments. And then, beginning chapter 6, ay exposition ito ng 10 Commandments. With additional statutes and ordinances. So, lahat yan ay mababasa natin. At karamihan dyan ay nabasa na natin, napag-aralan natin sa Exodus, sa Numbers, sa Leviticus. Ang marami dyan. And then from
ang pangatlong farewell speech ni Moses ay ang chapters 29 at 30. Pwede hanggang 31. 29 hanggang 31. Dito sa pangatlong speech ni Moses ay tinawag niya ang buong Israel para i-renew ang kanilang covenant sa Diyos dito sa lugar ng Moab. So nagkaroon ng renewal of vow, renewal of covenant. Na parang kinasal ang Israel, kinasal sa Diyos, and then after 40 years nag-renew ng vow ang Israel sa kaniyang asawa sa Panginoon. And then the rest ay mga details na lang ng ilang pang bagay na nangyari, katulad ng kamatayan ni Moses, ang kanyang blessing sa 12 tribes, ang appointment, ang commissioning kay Joshua. So the rest, yung 31, 32, 33, 34, ay ilang details na lang hanggang sa si Moses ay namatay, umakyat sa bundok ng Nebo at doon siya namatay. At nagluksa ang Israel and then naghanda para sa panibagong chapter ng kanilang buhay. Okay? So yan ang tatlong main sections ng Book of Deuteronomy. Ang mga key events, of course, hindi masyadong marami ang key events dito. Ang una na yung pag-move up nila sa paglalakbay na tumawid sila from Kadesh Barnea at nag-move sa Moab. And then nag-renew ng vow. So yan ang ilan sa mga key events diyan. And then si Josue nga ay binigyan ng commission para pumalit sa leadership, and then kamatayan ni Moses. And there's another part pala na maganda rin natin mabigyan din mamaya. Si Moses ay may sinulat na awit. Ang chapter 32 ay Song of Moses. At ang awit na ito ay kinumpos ng Diyos. Ipinasulat kay Moses. So it's actually a song composed by God, dahil ang sabi ng Panginoon, isulat mo ang awit na ito para pag ang Israel ay nasa lupain na, ay aawitin nila. Although ito ay tinawag na Song of Moses. Okay? So chapter 32, si Moses ay umawit. Iniwan niya ang isang awit na galing sa Panginoon. Sa chapter 33, binless niya ang 12 tribes. Sa chapter 34, namatay si Moses. So hindi maraming events na, recollection na lang ang karamihan. Pero, gaano kahalaga ang Book of Deuteronomy? Maraming mga quotes. Si Jesus sa Gospel at ang mga apostles, marami silang mga quotes na galing sa Book of Deuteronomy. At ang mga quotations na yon ay pagpapatunay na ang aklat ng Deuteronomy ay bahagi ng Old Testament Scripture. Sila'y bahagi ng salita ng Diyos. In-affirm ng Panginoon by quoting, especially ang isang statement ng Panginoon sa Deuteronomy 24 tungkol sa divorce, marriage and divorce. Yan ay in-affirm ng Panginoon sa sulat ni Matthew, chapter 19 yata yon, kung di ako nagkakamali. At marami pa, katulad nung salita na ginamit ni Jesus sa Diablo, man shall not live by bread alone. You can read that in Deuteronomy chapter 6. And then si Pablo, kinote niya sa Romans 10, ang Deuteronomy 29, I think 29, kung ako nagkakamali, yung sinabi, yung sulat doon na kinote ni Pablo ay nagsasabing, ang salita ng Diyos ay hindi malayo. Ito ay nasa iyong bibig at ito ay nasa iyong puso, so that you may do it. So, maraming mga statements sa Book of Deuteronomy na quote sa New Testament para ipakita na ito ay kasulatan, salita ng Diyos.
At ito'y bahagi doon sa sinasabi ng Panginoon, if you believed Moses, you would believe me. Sapagkat ang Book of Deuteronomy ay nagbibigay rin ng larawan ng ating Panginoon at yan ang ating goal sa umagang ito, makita ang Panginoong Hesus sa kasulatan sa aklat ng Deuteronomy. Paano na-portray ang ating Panginoong Hesus sa Book of Deuteronomy? So yun ang ating goal sa umagang ito. Gaano kahalaga ang aklat ng Deuteronomy? There is one keyword na gusto kong bigyang diin habang tayo ay nag-i-study dito sa aklat na ito. And this word is, ito'y ginamit, I think 13 times. 8 times or 13 times sa Book of Deuteronomy. And the word is remember. Paulit-ulit na ginamit ni Moses ang salitang remember because unang-unang mostly ang kaniyang ang ating mababasa sa Book of Deuteronomy ay recollection ni Moses ng history ng Israel. Yung last 40 years. Subalit hindi lang ito basta recollection dahil sa si Moses ay matanda na at naalala niya ang lahat ng gawa ng Panginoon. Ang layunin dito ay para alalahanin ng Israel upang hindi nila malimutan. Sabi nga, I think, nabasa ko sa isang aklat sa school many years ago, no? Na ang isang bayan daw na walang history ay walang future. Ibig sabihin, kapag ang isang bayan na hindi alam kung saan siya nagmula, let's say, ang isang bansa, like ang Pilipinas, kung hindi raw natin alam kung saan tayo galing, paano tayo naging bayan, sinong ating mga ninuno, ano ang mga aspirations nila, then we don't have a future. Because hindi natin alam kung saan tayo pupunta. At ang Israel, bago tumawid sa Jordan, at sila ay magpapalit na ng leadership, bago dumating ang Israel sa ganoong panahon, ay binalikan ang kasaysayan ng bayan. Na matatandaan natin na there is a new generation, di ba? Na bumangon na sa ika-40th year ng Israel. Binasa rin natin kanina sa chapter 2 na namatay na ang lahat ng mga nagrebelde sa Diyos at sila na sinabi ng Panginoon, hindi makakapasok sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga magulang. Nangamatay na sila. So it took 40 years para sila ay maubos sa disyerto. So, sino ang natira? Isang bagong generation. Ang generation na ito ay at least, at the most ay 20 years old or 19 years old, below 20, nang lumabas sa Promised Land. Maliban kay Caleb at kay Josue. Ang generation na ito sa ika-40th year ng paglalakbay ng Israel is at least 20 or 19 years old nung sila nang mangyari ang Exodus. Sapagkat ang binilang, remember sa nakaraang aklat, Numbers, ang binilang doon sa unang census ay 20 years old and above. So yung 19 pababa ay hindi nabilang, hindi sila nasama sa mga sinumpa ng Diyos na mamamatay sa disyerto. Kaya, ang karamihan dito ay 19 years old nung nangyari ang Exodus, and then dagdagan nyo ng 40 years
By the time na sila dumating sa Moab, sila ay mga 60 years old na. 59 or 60 years old. And the rest ay mga bata pa. Sapagat ang iba sa kanila, sa disyerto na pinanganak. So ang pinakamatanda na ipinanganak sa disyerto, pagdating sa panahon na sinulat ang Deuteronomy ay at least 40 years old. So ganun kabata ang generation na ito. Sapagat ang kanilang mga ninuno ay pinatay ng Diyos. Nangamatay sa disyerto dahil ayaw ng Diyos na sila ay makapasok sa lupang pangako. So, itong generation na ito na 60 years old and below, most of them ay walang idea kung ano ang nangyari sa Exodus. Most of them ay hindi na witness ang paghati ng dagat. Hindi nila na witness ang mga panahon ng trials, testing sa wilderness. Mga musmus pa ang kamarami at hindi pa naipapanganak. So it was necessary na sa panahon na sila nasa Moab, there should be a recollection of the history. Kaya ang keyword sa Book of Deuteronomy ay remember. Ilan sa mga bagay na gusto ng Diyos na wag makalimutan, at ito'y specifically binanggit sa Deuteronomy, ay, pwede nating simulan sa Deuteronomy 32. Ito'y bahagi ng awit ni Moses. Ang sabi dito, remember the days of old, consider the years of all generations, ask your father and he will inform you, your elders, and they will tell you. So sa pasimula ng awit ni Moses ay gusto ng Diyos na alalahanin ng Israel ang mga unang mga araw, ang mga matandang mga araw. Remember the days of old. That's the key. Ano mga bagay na gusto ng Diyos alalahanin nila? Well, ang una ay ayaw ng Diyos makalimutan ng Israel na sila ay naging slaves sa Egypt. Remember that you were slaves in Egypt. It's one of the things na gusto ng Diyos na maaalala ng Israel. Sabi sa Deuteronomy 5, sa unang speech ni Moses, sabi rito sa chapter 5 verse 15, and you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out of there by a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to celebrate the Sabbath day. So one of the reasons kung bakit ang Sabbath day ay inimpose sa Israel is because of their past history. Sila ay minsang naging alipin at pinalaya sila ng Diyos. At bilang pag-alaala sa panahon na sila ang bayan ay naging alipin sa Ehipto, ay ito'y aalalahanin at isa-celebrate sa araw ng Sabat bilang yung pagpapahinga na yon ay pag-alaala na sila ay minsang alipin at pinalaya ng Diyos. Hindi ba yan ay napakagandang bagay na dapat din nating huwag kalimutan? Na kaya ang Diyos nagbigay ng kapahingahan. And that is the reason. Ang Sunday ay hindi araw na kapahingahan. Tandaan natin. Pero isang araw sa isang linggo ay may kapahingahan. Ang Sunday ay hindi replacement ng Sabbath day. Sabbath day is still Sabbath day. Ito ay ikapitong araw pa rin. Hindi ito ini-impose sa atin na gawin. But it is good to know na binigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan mula sa pagkaalipin. Amen? At kung ang counterpart ng Sabat ay ang ating kapahingahan kay Kristo, then kailangan nating ma-realize na kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay nagpapahinga. Ibig sabihin, tayo ay minsang naging alipin ng dyablo, pero ngayon tayo ay pinagpahinga na ng Panginoon. So isang bahagi ng ating pagse-celebrate ng ating buhay kay Kristo
ay ang pag-alaala na tayo ay minsang naging alipin. Pero ngayon, tayo ay malaya na. Okay? I believe ito isa sa mahalagang recollection ng Israel na ayaw ng Diyos malimutan. In fact, 3 times or 4 times na binigyang diin ng Panginoon ang bondage time nila. Remember that you were a slave in Egypt. Sa chapter 5, and then sa chapter 15, binigyan din dito sa verse 15. You are to remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore, I am commanding this of you today. Ano yung command ng Panginoon dito sa chapter 15? Balikan mo ang 7 and 8 at makikita mo doon ang patungkol sa, sabi ng Panginoon, kapag may mahirap sa inyong kalagitnaan, sa iyong mga kapatid, huwag kang manghihinayang na tumulong. Sabi niya, if there is a poor person among you, one of your brothers, in any of your towns, which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart nor close your hand from your poor brother, but you shall fully open your hand to him and generously lend him enough for his need in whatever he lacks. Bakit? Sapagkat pagdating sa 15, sabi ng Panginoon, alalahanin mo, ikaw ay minsang alipin sa lupain ng Ehipto. So, ang pagiging generous, mga kapatid, lalo na sa mga kapatid kay Kristo, ay isang pagpapahiwatig natin na tayo ay thankful sa Diyos na pinalaya niya tayo sa bondage ng sanglibutan at ngayon ay maluwag tayo nakakapaglingkod sa Diyos. At ang expression nito ay ang pagiging generous sa ating mga kapatid na naghihirap. Another thing, mabasa niya sa chapter 24 naman. Sabi rito, you shall not, verse 17, you shall not pervert the justice due a stranger or an orphan, nor seize a widow's garment as a pledge. But you are to remember that you were a slave in Egypt, and the Lord your God redeemed you from there. So it's always a reminder. You were a slave, the Lord redeemed you. Therefore, I am commanding you to do this thing. So ang pangatlo pinakita ng Panginoon sa kanila, don't pervert justice. Ang pang-apat ay balikan natin ang chapter 7. Sabi rito sa verse 18 and 19, you are not to be afraid of them. Speaking of enemies, you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt, the great trials which your eyes saw, and the signs and the wonders, and the mighty hand, and the outstretched arm by which the Lord your God brought you out. The Lord your God will do the same to all the peoples of whom you are afraid. So kapag may mga kaaway silang haharapin, anong sabi ng Panginoon? Remember what I did to Pharaoh and to all Egypt. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Winasak ng Diyos ang kapangyarihan ni Pharaoh sa ibabaw ng Israel. At sabi ng Panginoon, I will do the same thing. I will do it again para sa iyo. Kaya pag meron tayong mga problemang hinaharap, balikan nyo yung panahon na kayo pinalaya ng Diyos. Amen? Balikan niyo yung araw na kayo nabaptize. Anong saya ninyo? Anong sigla nang una niyo makilala ang Diyos, ang Panginoon, nang unang dumating ang mensahe sa inyo? Anong saya ng pakiramdam na walang sistemang kumukulong sa iyo, na walang kasalanang nagawa sa nakalipas na gumagapos sa iyong konsensya? Kapag umaharap ka sa mga problema ngayon, remember the time that God destroyed the power of Satan over your life. Amen? That is a very important thing. And then, sa chapter 8, sabi rito sa verse 2, and you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, in order to humble you, putting you to the test,
to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. He humbled you and let you go hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, in order to make you understand that man shall not live on bread alone, but man shall live on everything that comes out of the mouth of the Lord. Praise God. Your clothing did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. 4 na taong paglalakbay. Namatay ba sila sa gutom? No. Walang namatay sa gutom sa wilderness. Merong namatay sa kabusugan. Balikan niyo sa Book of Numbers. Nung sila ay nag-complain at humingi ng karne, binigyan sila ng Diyos ng sangkatutak na karne, at sa sobrang kasabikan nila sa karne ay talaga namang nagpakabusog sila hanggang sa nagkaroon ng salot. So merong namatay sa busog pero walang namatay sa gutom. Praise God. God is good. In all 40 years, God has been good. Hindi daw nalumang kanilang damit. Imagine, I cannot imagine, paano kaya mangyari ito, no? Na hindi naluma ang kanilang damit. 40 years. Wala naman silang mabibilang, wala namang shopping mall, wala namang ukay-ukay sa disyerto. Kaya kung ano yung available na pananamit nila, siguro sa mga kinakatay na mga hayop ay, I don't know, nagkakatay ba sila ng hayop doon? May hayop kasi silang kasama dahil meron naman silang mga panghandog. Pero basically, ang pagkain nila ay mana. So kung sila ay nagkakatay ng karni ng mga cattle nila, we don't know. Wala nabanggit dito sa account nila. So saan galing ang kanilang mga pananamit? Well, ang explanation dito ni Moses, hindi na luma ang inyong mga damit. Maaring questionin natin ang veracity ng statement na yan, but that is naniniwala ko that is a truth statement. Ang inyong damit na suot ay hindi naluma sa inyong katawan at ang inyong mga paa ay hindi namaga sa loob ng 40 years. Alam niyo yung paglalakbay, subukan niyo maglakad maghapon. Kahit sa bahay lang ninyo, pagdating ng gabi, masakit ang inyong paa. 40 years na sila ay nagpaikot-ikot sa disyerto. And yet, walang nagreklamo, Moses, wag muna tayo mag-travel, namamaga yung paa ni tatay. They are well taken care of. Sila ay talagang iningatan ng Diyos. That's why ang sabi ng Panginoon, remember all the way which the Lord has led you. Remember all the way which the Lord has led you. At alam niyo ba mga kapatid, sa 40 years na kanilang paglalakbay, hindi sila idinaan ng Diyos sa kahit isa man lang na lugar na malaparaiso. Makikita natin na sa Exodus pala, makikita na natin na ang kanilang paglalakbay ay nag-start sa wilderness of Zin, boundary ng Egypt, wilderness of Zin, and then tumawid sila into the wilderness of Sinai, doon sa paanan ng Mount Sinai, and then tumawid sila papunta dito sa wilderness of Paran, which is sa lugar ng Kadesh Barnea. It's all wilderness. Wala silang dinaanang paraiso, wala silang dinaanang mapuno o magubat na lugar. It's all desert. Pero walang namatay sa kanila dahil sa init, walang namatay dahil sa namaga ang paa, walang namatay dahil sa gutom. Sabi ng Panginoon, remember all the way that the Lord led you. And I tell you what, kung kayo mahaba ng panahon ng pinaglingkod sa Panginoon,
marami kayong maaalalang disyerto ng inyong buhay. Marami kayong maaalalang mga panahon ng suffering, panahon ng pain, panahon ng struggle sa inyong buhay. But it's good. Sabi ng Panginoon, remember kung saan ko kayo idinaan. Because every time na maalala ninyo ang inyong pinagdaanan, hindi nyo rin makakalimutan ang Diyos na kasama ninyo. Ang Diyos na sumama sa inyo. And every time na maalala mo ang iyong disyerto, you will always say, praise the Lord. Pag naalala mo ang iyong wilderness of Paran, you will say, thank God. Hallelujah. Sobrang hirap ng panahon na yon, pero ako'y nakakatulog pa rin. Pero yun naman ang panahon na medyo mataba ako, dahil siguro sa kakakain. Pero marami akong problema. Praise the Lord. That's why God wants Israel to remember. Hallelujah. And then, sa Deuteronomy 24, ang sabi ng Panginoon, remember what God did to Miriam. Sabi ni Moses, remember what God did to Miriam. Anong ginawa ng Panginoon kay Miriam? Siya ay binigyan ng sakit na ketong. At 7 days na antala ang kanilang paglalakbay dahil hindi pwedeng bumiyahe. Si Miriam ay may sakit na ketong. Ito lang yung account na mababasa natin ng Israel ay nagkaroon ng sakit sa wilderness. Hindi, meron pa pala. Yung sa nakagat ng ahas, natuklaw ng ahas. And that's another time. Pero si Miriam, specifically, ay may ketong. Bakit siya nagkaroon ng ketong? Dahil siya ay nagrebelde sa leadership na inilagay ng Diyos sa kanilang kalagitnaan kay Moses. Sabi ng Panginoon, remember what the Lord did to Miriam. And then sa Deuteronomy 25, verse 17 naman, remember what Amalek did to you on the way when you came out of Egypt. Alalahanin niyo ang ginawa ni Amalek sa inyo. Well, ito isa sa mahalagang bagay na dapat alalahanin ng Israel because going into the promised land, ang kanilang ma-encounter ay mga Amalekites. So generally, ang mga Amalekites ay isa sa mga tribo ng mga Canaanites. And sometimes nag-interchange ang mga term nila because they are identical. They belong to the same, sabihin nating race or tribe. So sila'y papasok doon at sabi ng Panginoon, alalahanin niyo kung anong ginawa ni Amalek sa inyo nung kayo ay hinabol, inatake from the back. Sabi ng Panginoon, pagpasok niyo sa promised land, pupuksain ninyo ang lahi ni Amalek. Wala kayong ititira. So, ang Diyos ay nagbigay ng mahalagang habilin through Moses sa generation na papasok sa promised land. Remember. Kaya naniniwala ko na marami rin tayong dapat na alalahanin. Let's not forget kung saan tayo galing. And I believe the older we get sa paglilingkod sa Panginoon, mas marami tayong maaalala, and it is a good thing na tayo ng mga nauna ay ipaalala natin sa bagong henerasyon kung bakit sila narito ngayon naglilingkod sa Diyos. Bakit ganito ang kalagayan? At saan patungo ang ministry? Meron silang dapat malaman sa history ng kanilang mga naunang henerasyong naglilingkod sa Panginoon. They should not forget. Kayo ng mga younger generation sa iglesia, wala kayong alam sa nangyari 20 years ago, 30 years ago, o kahit 10 years ago sa ministry. But kailangan niyong malaman kung ano ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Lahat ng dinaanan ng mga nauna ninyo, magulang ninyo naglilingkod sa Panginoon at ang iba'y wala na. Ang lahat ng kanilang naranasan, lahat yun ay nagatid sa atin sa ganitong panahon. We should not forget those things. Alamin ninyo ang inyong history.
Pangalawang bagay na significant sa book of Deuteronomy, bukod sa salitang remember, ay ang aklat na ito is a prediction. It is a prediction. I want to use the word prediction because although prediction also means prophecy, pero kasi pag sinabi natin prophecy, more on thus saith the Lord tayo. But prediction is giving a picture of a future without actually saying, sabi ng Panginoon. The book is a prediction. Ito ay prediction ng future ng Israel. Specifically, the book predicts Israel's future failure. Inihula ng aklat ang future ng Israel, yung kanilang failure sa tipan, yung kanilang pagbigo sa tipan ng Diyos na mangyayari sa kanila sa mga panahong darating. Sa Deuteronomy 31, ang Panginoon mismo ang nagturo or nagsabi kay Moses na ito ay mangyayari. You can read that from verse 16 ng Deuteronomy 31. Sabi rito, the Lord said to Moses, "Behold, you are about to lie down with your fathers, and these people will arise and play the prostitute with the foreign gods of the land, into the midst of which they are going. And they will abandon me and break my covenant which I have made with them." Ang Diyos na mismo ang nagsasabi, it's a prediction of the future. "Then my anger will be kindled against them on that day, and I will abandon them and hide my face from them, and they will be consumed, and many evils and troubles will find them. So they will say on that day, is it not because our God is not among us that these evils have found us?" So pati yung iniisip ng mga Israelites in the future ay sinabi ng Panginoon. Ganito ang kanilang iisipin. Kasi wala sa atin ang Panginoon, hindi natin kasama ang Diyos. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. "But I will assuredly hide my face on that day because of all the evil that they will have done." It's because of the evil. "For they will have turned away to other gods. Now then, write this song for yourselves, and teach it to the sons of Israel. Put it on their lips, so that this song may be a witness for me against the sons of Israel." Okay, so that's the rest. Basahin niyo lang ang the rest ng verses hanggang verse 21. So the Lord predicted ng Israel in the future, in the near future, ay tatalikod sa tipan at maghahanap ng mga Diyos-Diyosan. At nangyari yan sa Book of Judges. Pagkamatay ni Josue, ano nangyari? Ayun na, dumating na ang mga opportunities na sila unti-unting tumalikod sa Panginoon. And then, pagdating sa panahon ng mga hari, ang pagsamba kay Baal. At sabi ng Panginoon, iisipin nila, hindi kasi natin kasama ang Panginoon, kaya nangyari itong mga trouble na ito. Sabi ng Panginoon, hindi. Kaya yun mangyayari sa kanila dahil sa kasamaan na kanilang gagawin. Kaya isulat mo ang awit na ito, sabi ng Panginoon, at ituro mo sa kanila, ilagay mo sa kanilang mga labi ang awit na ito upang maging saksi laban sa mga anak ni Israel. You see, ang pagpasok sa tipan ay hindi garantiya na hindi na tayo magko-commit ng kasalanan sa unahan ng ating buhay. Ang pagpasok sa tipan sa Panginoon ay kapareho lang yan ng pagsusuko ng ating buhay ngayon at tayo ay magsimulang magpakilala na believer kay Jesus Christ. Being baptized
in the name of Jesus, being a Christian or becoming a Christian does not guarantee na hindi na tayo magkakasala sa unahan. It does not guarantee na hindi na tayo makakaranas ng mga problema sa unahan ng ating buhay. But if there is any problem, trouble, and I mean evil things, hindi ito dahil sa tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi ito dahil sa ang Diyos ay nakalimot sa kanyang tipan. Ito ay dahil sa tayo ang nakakalimot sa tipan sa Diyos. God can never abandon or forget His covenant. Isa sa pinakamahalagang attribute ng Diyos ay faithfulness. Amen? Lagi nating sinasabi, God is faithful to me. Pero tandaan natin, bago ang Diyos maging tapat sa iyo, He is first faithful to His promise. Amen? Mararanasan mo lang ang faithfulness ng Diyos sa buhay mo kapag ikaw ay tapat din sa Kanyang promise. Tandaan natin yan. Mararanasan mo rin ang faithfulness ng Diyos sa buhay mo kapag ikaw ay may tipan na, then you will experience God's faithfulness. At kapag tayo hindi naging faithful, then makakaranas tayo ng mga troubles. But then God will remain faithful. He will be faithful to His promise, to His word. Hindi natin maikakaila, mga kapatid, na sa tipan ng biyaya, ang malaking kaibahan ng tipan ng Diyos sa panahon ng Ebanghelyo is because ang tipan na ito ay may garantiya may assurance ng kaligtasan, may garantiya ng mga pangako ng Diyos. Subalit sa kabila nito ay hindi ang tipan ay hindi nagbibigay ng pangako sa atin na dahil si Kristo ay namatay na sa krus at pinatawad ka na sa iyong mga nakalipas na kasalanan, ito tolerate na lang ng Diyos ang ating offenses pag tayo nagkasala ulit. No. Mayroong judgment palagi ang kasalanan. Okay? Mayroong judgment ang kasalanan. And that's why tinuturuan tayo ng Biblia na maging masikap sa pananampalataya, na mabuhay na banal, na mabuhay na separate sa sanglibutan, upang maranasan natin ang walang patid na koneksyon at relasyon sa Diyos. Amen. Kaya ang aklat, ang pangalawang significance ng aklat, it predicts Israel's future failures. Nakita ito ng Diyos sa unahan at ipinakita ng Diyos kung anong gagawin at ano ang attitude ng Israel. Nevertheless, God in His kindness ay magbibigay pa rin ng future reminder. So merong reminder of the past, merong reminder para sa future. Moses, gumawa ka ng awit. Ituro mo sa Israel upang awitin nila itong palagi sa panahon ng kanilang mga future generations upang wag nilang malimutan ang aking tipan sa kanila at ang aking pagmamahal sa kanila. Di ba napakaganda nun, mga kapatid? Sa ating panahon, anong meron tayo? Meron tayong alaala sa nakalipas. Gusto ng Diyos, huwag natin makalimutan ang mga gawa niya sa nakalipas. But for our future, ano naman ang binigay ng Panginoon sa atin? Knowing na tayo ay pwedeng matisod, pwedeng mag-stumble, pwedeng manamlay, pwedeng maapektuhan ng mga problema at tumigil sa pag-attend, o kaya ay magsabi, hindi muna ako mag-church, o kaya ay anything na pwede nating gawin palayo
sa ating maayos na relasyon sa Panginoon. Ano naman ang binigay ng Panginoon sa atin? Upang pag dumating ang ganong mga sitwasyon, mayroong reminder sa atin. Dalawang bagay lang ang alam ko, mga kapatid. Una ay ang kanyang salita. Pangalawa ay ang kanyang espiritu na inilagay sa ating puso. If you have the Spirit of God, it is the Holy Spirit that will remind you sa panahon ng iyong discouragement. Mayroong magpapaalala sa iyo, bakit ako titigil maglingkod sa Panginoon samantalang ang dami namang ginawa ng Panginoon sa buhay ko? Bakit ko kakalimutan ng Panginoon samantalang isa lang naman talaga ang Diyos na buhay? Hallelujah! We have the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni John, the anointing is in you. And greater is He that is in you than he that is in the world. So every time na meron kang discouragement, every time na gusto mong tumigil sa paglakad sa pananampalataya, something reminds you inside, yung nasa loob mo ay mas malaki ka sa problema na iyong hinaharap. Then, you have another reason para magpatuloy sa paglilingkod. Alam niyo, I think na nababanggit ko from time to time ang tinatawag na hyper grace, no? So itong free grace na theology ay mayroong konsepto na binibigay sa mga tao. I don't know kung nababasa niyo sa ilang mga posts ko, mayroong isang sister na nagko-comment at nag-share about hyper grace. Hindi ko yan masyadong pinapansin. But from time to time ay kinokorek natin. Actually, yan ay nabaptize sa message. At yan ay, hindi ko nagkakamali, either si Pastor Benji nagbaptize sa Leyte niyan or ibang pastor. Pero yan ay nabaptize. At nung hindi na nabalikan, na-follow up ng isang denomination at napunta doon. At napunta siya sa grupo ng Hyper Grace. It's all grace, it's all grace, all grace. Binibigyan nila, lagi lang binibigyan din ay biyaya sapagkat wala na raw tayo sa kautusan. So every time na pag-uusapan ang commandment, lagi yang didepensa, wala tayo sa kautusan, tayo ay nasa biyaya. Pero huwag natin kakalimutan na kahit sa bagong tipan, may command ang Panginoon. Maraming commandments sa New Testament. Okay? At sabi nga ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Okay? Now, sa hyper grace, ay meron silang teaching na ganito, no? Nang tayo pinatawad ng si Kristo namatay sa krus at pinatawad ang ating mga sala, pinatawad ang ating past, present, and future sins. Future sins. Ang ibig sabihin, all at once, pati yung mga kasalanan hindi mo pa nagagawa, it's already forgiven. So there is the idea na kahit mag-commit ka ng kasalanan ngayon or bukas, pinatawad na yan, huwag ka na mag-alala. So ito'y para nagiging license sa mga offenses, future offenses, because of the idea na, ay, napatawad naman na yan eh. Kumbaga yan ay nabayaran na sa krus. So ano pa ang concern mo? So gawin mo, tapos magsisi ka na lang. Kaya ba, may kaaway ka, no? Sabihin mo, bukas, may plano ko ditong masama bukas eh. Hingin na lang ako ng tawad sa Panginoon. Parang ganun ba? Na totoo na ang dugo ng Panginoon ay mayroong garantiya na kapatawaran sa lahat ng kasalanan, past, present, and future. But it does not mean na nung ika'y pinatawad ng Panginoon, sa araw na ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa Kanya, lahat yun ay pinatawad na at the same time. No. It is a provision for future sins. Sabi ni John, if we sin, meron tayong advocate sa Ama, the righteous man, Jesus. Di ba? Provision yan for future sins. But it does not mean it's already forgiven. Kaya sabi ni John, sinulat ko sa inyo mga bagay na ito upang wag kayong magkasala. Amen.
God sees the future, kaya may provision siya. Pero ang ibig sabihin pa rin ng Panginoon, don't do it! Kaya ang Panginoon nagbigay ng awit. Sabi niya, Moses, awitin mo ito, i-compose mo ito, awitin mo ito, ipaawit mo sa kanila. They will commit sin, but I don't want them to commit that sin. It can be avoided kung makikinig sila sa aking salita, kung mananatili sila sa aking tipan, it can be avoided. Naintindihan natin mga kapatid, alam natin ang tendency ng ating katawan, pero ang kasalanan sa unahan ay pwedeng hindi mangyayari kung tayo mananatili na may ayos na communion sa ating Panginoon. I know my tendencies. Alam ko ang pita ng aking laman. That's why kailangan ko manatili kay Kristo. Hallelujah! Because there is the guarantee na hindi ko makumit ang kasalanan na yon as long as I am in Christ. As long as I abide in Christ. Praise God. So that's the significance of the book, mga kapatid. In-anticipate ng Panginoon ang mga mangyayari sa unahan, God gave them a song. At alam niyo ba, I don't know kung may time tayo mamaya, nabasahin ang awit na yon, it's in chapter 32 ba yun? 31. But, pwede niyo basahin sa inyong bahay at maganda ang pagkakasulat niyan. Maganda ang composition dahil ang Diyos ang nag-compose niyan. Pinasulat kay Moses. Kaya nakita ko rin mga kapatid na the book of generation of Deuteronomy is an anticipation of the new covenant. Yung covenant of grace. Nung sila ay mag-renew ng vow sa land of Moab, ito ay renewal ng vow na nangyari sa Mount Sinai sapagkat yung generation nga na yun ay wala pa silang malay sa nangyari sa Mount Sinai, at most of them. So the covenant must be renewed. So yun ang nangyari diyan sa huling bahagi ng book of Deuteronomy. There was a renewing of vow, of covenant. At ang renewing ng vow nila, it looks forward to the coming new covenant na pagtitibayin ng Panginoon through Jesus Christ. And there are many things na nagpo-point sa bagong tipan na i-establish ni Kristo. Pag binasa natin ang chapters 31, 32, 29, 30, maraming mga hints diyan na nagpapakita God is looking ahead to the coming new covenant. Kasama na doon yung ang salita ng Diyos ay nasa puso niyo at nasa inyong bibig. Nakinote sa Romans chapter 10. At kasama doon ang isa pang salita na nagsasabing, what is that word? God will circumcise your hearts. Alam natin na ang circumcision, physical circumcision ay sign ng covenant ng Diyos sa pamilya ni Abraham. So lahat ng lalaki tinutuli at 8 years old. Lahat ng mga stranger na i-embrace ang faith ni Abraham ay magpapatuli rin. So it's a sign of the covenant. So dito sa renewing ng vows ay binanggit ni Moses, there will come a time, God will circumcise your hearts. At ang circumcision ng puso, ito ay sign ng new covenant. Sabi ni Pablo sa Philippians, tayo yung mga Hudyo na ang pagtutuli ay hindi sa laman, kundi sa puso. So it's the new covenant. Ang renewing ng vow na nangyari sa land of Moab is an anticipation of the new covenant. Now, ito'y mahalaga mga kapatid so that we can see na ang bagong tipan, again, I will say this again, hindi ito plan B ng Diyos. Na dahil sa tumalikod ang Israel, iniwan sila ng Diyos at ibinaling muna ang kanyang frustrated love sa mga Gentiles. No. Bago pa lumitaw ang bayan ng Israel, tayo ay nasa puso na ng Diyos. Amen? Bago pa lumitaw ang bayang Israel,
tayo ay bahagi na sa plano ng Diyos. At ang isa sa pinakamasarap na talata ay ang Galatians 3. The scripture, knowing that God would justify the Gentiles through faith, preach the gospel to Abraham. Nang makita daw ng kasulatan na aariing ganap ang mga hintil sa pananampalataya, ano ang na-record sa kasulatan? Ipinangaral ang gospel kay Abraham. Paano dumating ang gospel kay Abraham? What specific part? Kinote ni Pablo yung isang bahagi. Ang sabi ng Panginoon, in your seed, all the nations of the earth will be blessed. Hallelujah. So, ang blessing na darating sa mga Gentiles like we have now, ay nauna pa ang sinabi ng Diyos kaysa sa paglitaw ng bansang Israel. Kaya huwag kayong magtaka na ang mga sulat ni Moses, they look forward to Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus, kung naniwala kayo kay Moses, maniniwala kayo sa akin, sapagkat sinulat niya ang tungkol sa akin. Praise God. So where is Christ in the book? Maraming tayong nakita mga pictures sa pamagitan ng mga keywords na ginamit sa key ideas na ginamit sa Book of Deuteronomy. Ilang bagay na pwede ko pang idagdag dito ay ang ilang specific things na ginawa ng Panginoon para na dito natin makikita sa Exodus. Unang-una ay ang pag-identify ng chosen place of worship. Unang-una, makikita natin ang paglalarawan kay Kristo dito sa chosen place. Sa Deuteronomy 12, sabi ng Panginoon, okay, so let's read this part. Okay, so sabi niya, you shall seek the Lord, verse 5, 12:5. You shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all your tribes to establish His name there for His dwelling, and you shall come there. You shall bring there your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the contributions of your hand, your vowed offerings, your voluntary offerings, and the firstborn of your herd and of your flock. There you and your household shall eat before the Lord your God, and rejoice in all your undertakings in which the Lord your God has blessed you. So dito sa instructions ng Panginoon ay ipinaunang sinabi sa Israel na pipili ang Diyos ng isang lugar. Pag kayo ay settled na sa promised land, isa sa mga tribes ay mapipili ng Diyos at isang lugar sa tribo na yan ay pipiliin ng Diyos na maging lugar na kung saan kayo ay sasamba sa Kanya. Doon sa lugar na yun na pipiliin ng Diyos, doon nyo dadalhin ang inyong mga sacrifices. Doon nyo dadalhin ang inyong mga handog, ang inyong mga ikapo, contribution, love offering, vow offering, voluntary offering, first fruits, firstborn. Lahat ng inyong ihandog sa Diyos, doon nyo dadalhin ang inyong buong sangbahayan. Doon kayo haharap sa Diyos at doon kayo kakain sa harapan ng Panginoon at doon kayo magse-celebrate ng blessings ng Panginoon sa inyong buhay. So there was a chosen place of worship. So later on, it was Jerusalem. Specifically, doon sa isang mataas na lugar na kung saan during the time na pinarusahan ng Diyos si Haring David dahil sa kasalanan niya. At siya ay nagsumamo sa Panginoon na wag nang saktan ng bayan sapagkat siya lang naman ang nagkasala, pinatigil ng Panginoon ang angel of death at ito'y tumigil sa isang specific place. It so happened na yung pinaghintuan ng angel ay mayroong threshing floor. Nasa gitna ng field. And that field became the place for the temple. Naghandog si Haring David at sabi niya doon sa may-ari ng field, bibilin ko yung lupa.
Bibilin ko lahat, pati yung giikan, pati yung mga baka, bibilin ko lahat at ihahandog ko sa Panginoon. At sabi naman I think the name was Arona. Sabi nung lalaki, mahal na hari, hindi mo na kailangang bayaran yan. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa Panginoon. At sabi ni David, no! Hindi ako maghahandog sa Diyos ng bagay na walang halaga sa akin. Babayaran ko! Ang aking ihandog sa Diyos ay hindi walang halaga, walang value. Ito ay may value, ito ay may halaga, at yan lang ang aking ihandog sa Panginoon. Kaya binayaran niya ng full amount, yung lugar, yung lupa, at yung baka, at yung giikan, binili ni David at inihandog sa Panginoon. And then later on, nangusap ang Diyos sa kanya, dito mo itayo ang aking templo. At nang maitayo, it was Solomon, at nang maitayo ni Solomon ang templo doon sa mismong lugar, anong sabi ng Panginoon? Now I have chosen this place. This will be my dwelling place. 2 Chronicles chapter 7, you can read that, believe, verse 13, 14, 15. I don't know if I have it. Ang sabi ng Panginoon, I have chosen this place. Ang sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways. Kapag sila'y tumawag sa akin sa lugar na ito, I will hear from heaven. Amen. At sabi niya, now my eyes will be open continually. So it took a long time para ma-identify yung chosen place na yon. Bago dumating ang Israel sa panahon na meron ng specific place ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan, sila ay nasa panahon na parang wilderness time pa rin na they did what was right in their own sight. Kung saan nila gusto maghandog, kung saan nila gusto, there was no organized way of worship. Until that time came. Of course, ang Ark of the Covenant ay nasa Shiloh. Nagsettle yun sa Shiloh for many years. Nung panahon ni si Samuel ay naging prophet, ang Ark of the Covenant ay nandun sa lugar ng Shiloh at wala hindi masyadong active ang pagsamba sa Diyos except na ang mga priests ay nagme-maintain ng sanctuary, pero yung gusto ng Diyos mangyari na ang mga Israelites, they will go to the sanctuary to worship the Lord together. No, walang ganoong bagay na gusto ng Diyos mangyari. Nagsimula lang yun nung maitayo ang templo sa pamagitan ni Solomon. So yun ang sinasabi ng Panginoon sa Israel, the place which the Lord your God will choose. Kaya simula nung may tayo ang templo, pagdating mula sa panahon ni Haring David, ang Israel, ang bukang bibig na ay ang Jerusalem, ang Mount Zion. Lahat ng awit na kinocompose is always about Zion. God in Zion, God in the midst of Israel, the holy mountain. Okay? So lagi nang ina-exalt ang lugar na yun, lalo na makompose na ang mga songs ni Haring David, ay laging ina-exalt ang Diyos doon sa kanyang lugar na yun. Kaya pagdating sa panahon ni Jesus, ang mga priest is very proud. Ang mga Hudyo ay proud na proud sa templo. Kahit sila Pedro ay hindi maiwasan ng paghanga. Panginoon, tingnan mo kung gaano kaganda ang templo. Well, during that time kasi wala namang matataas na structure. Yung improvement ni King Herod sa temple ay tinaasan niya yung templo in such a way na kahit malayo pa ang mga travelers, nakikita na nila ang templo sa ituktok ng bundok ng Sion. Kaya proud na proud sila sa templo na yun. Pero anong sabi ng Panginoon?
Diba? Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Inihula niya ang pagkawasak ng Jerusalem at pagkawasak ng templo na hinahangaan at nagagalit ang mga Hudyo. Bakit mo sinasabing, bakit yung nagsasalita ng ganyan laban sa templo? You know, there was a time na ang Panginoon na nagsabi, gabain niyo ang templong ito and I will raise it up on the third day. Sabi nila, 47 years something na itinayo ng aming mga magulang. Gigibain mo, tapos itatayo in 3 days, napakayabang mo. But Jesus was speaking of another temple. Sapagkat nang dumating ang Panginoong Jesus, God has chosen another temple. At ang templo na ito ay hindi bato. Ang templo na ito ay ang kaniyang anak. Ang anak ng Diyos, nang si Jesus ay nabaptize, anong tinig ng Ama? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye Him. Kaya simula noon, ang gospel ay sinulat. And what do we see? Si Jesus Christ, ang dwelling place ng fullness of God. Kaya ang chosen place na tinutukoy sa Deuteronomy, para sa akin, ultimately, it points to the Lord Jesus Christ. Na kung saan sa Kanya natin ina-address ang lahat ng ating inihahandog sa Panginoon. Lahat ng dalangin ina-address mo sa Diyos, kailangan mo idaan kay Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, hear ye Him. At sabi ng Panginoon, anuman ang inyong hilingin sa Ama, hilingin ninyo sa aking pangalan at ito'y ibibigay ng langit sa inyo. And that is why sa lahat ng ating pagtawag sa Diyos, ang ating ini-invoke ay ang pangalan, Jesus. Amen? There is power in the name of Jesus. Sabi pa nga ng isang awit. Hallelujah. Sabi ng awit, victory has a name and it is Jesus. Amen? Healing has a name, and it is Jesus. Yes, ang lahat ng mga bagay na gagawin ng Panginoon, it is already branded by a name. Jesus. God's chosen place of worship. Kahit gaano kaganda ang templong bato, kung wala si Jesus, it means nothing. Pero kahit barong-barong, kapag nariyan si Jesus, hallelujah, God is pleased sa pagsamba ng mga banal. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. So there we see a picture of Jesus in Deuteronomy. Ang pangalawang picture ni Jesus sa Deuteronomy ay ang cities of refuge. Markahan niyo na lang sa chapter 19 verses 1 hanggang 5. Sabi ng Panginoon, pipili kayo ng city of refuge. Ang city of refuge ay isang tatlo. Binanggit dito tatlo. At sa Book of Numbers ay 6 ang binanggit doon. So maybe ang writing doon sa Numbers ay mas late. Because na-identify na yung 6 places, 6 cities. Binanggit doon ang cities of refuge. Para saan ang city of refuge? Sabi ng Deuteronomy 19, kapag mayroong isa accidentally nakapatay sa kanyang kapwa, hindi niya sinasadya, hindi niya gustong patayin, it was accident. At ngayon ay gusto siyang paghigantihan ng mga mahal sa buhay. Tatakas siya sapagkat hindi naman niya gustong gawin ang nangyari at ang tatakbuhan niya ay isang city of refuge, yung pinakamalapit sa kanya. At doon siya hihingi ng saklolo. At habang siya nasa loob ng city of refuge, lilitisin ang kanyang kaso, pag-aaralan ng mga elder ng city kung totoong aksidente ito o sinasadya. Kung sinasadya, hindi siya makakatakas. Siya ay papatayin pa rin sapagkat buhay sa buhay, di ba? That's the law. Pero kung accidental yon, then hindi siya pwedeng saktan. At habang siya ay nasa loob ng city of refuge, hindi siya pwedeng magalaw ng avenger. So kahit ano pang superpower na avenger, hindi niya magagalaw yung nagkanlong sa city of refuge.
At ang sabi ng Panginoon, I think sa Numbers ay meron niyang additional account na sinabi doon na mananatili siya sa city of refuge hanggang sa yung high priest ay mamatay. Yung high priest ay mamatay. So ibig sabihin, parang may protection siya ng high priest na, okay, hanggat buhay ako, hindi ka magagalaw, at mag-expire yung pagtatago mo rito. Kapag namatay na ang high priest, in that case naman, parang jubilee rin yun na hindi na siya pwedeng habulin pa. Ibig sabihin, wala nang kaso. Pag namatay ang priest, then yung tao ay free na rin, pwede na siyang umuwi sa kanyang bayang pinanggalingan at hindi na siya, close na yung case niya. Pero ang kailangan niyang hintayin ay ang kamatayan ng high priest. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang City of Refuge ay reflection ng pagliligtas ng Diyos para sa mga taong hinahabol ng sabihin natin ng justice, but kailangan nila ng saklolo because yung kasalanang nagawa ay accidental. Hindi sinasadya or hindi nila ginusto. Sa Book of Psalms, marami tayong mababasa sa mga awit ni Haring David. The Lord is my refuge. The Lord is my refuge, my strong tower against my enemies. So si David ay naninindigan na siya ay walang ginawang kasalanan para ma-deserve ang animosity ng mga kaaway, especially halimbawa si Haring Saul. Wala siyang ginawa para ma-deserve yung galit ni Saul at siya'y patayin. So siya ay nagkakanlong sa Panginoon. Nagtatago siya sa Panginoon. I don't know, for some reason, si Haring David ay hindi tumakbo sa mga city of refuge. Siya ay sa disyerto nagtatago. Probably because that time, hindi masyadong effective ang pag-impose ng command na ito ng Panginoon, ng law na ito ng Panginoon. So si Haring David ay nasa disyerto. He was running away. Pero all the time na siya'y tumatakas, he was calling out on God. Panginoon, ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang pag-preserve ng aking buhay laban sa aking mga kaaway. See? There is a record in the Bible sa aklat ng Romans, sa chapter 5, na bagamat ang mga tao, lahat tayo ay nagmana ng kalagayang makasalanan. Ang kasalanan ni Adan ay kasalanan lang niya. Hindi natin kasalanan ang offense ni Adam. In other words, although we are guilty sa judgment ng Diyos na ipinataw kay Adam, but on our part, sa lahat ng mga anak ni Adan na nahulog, na ipinanganak ng makasalanan, tayo ay nasa makasalanang kalagayan, but not because we decided na ito yung kalagayan natin. Unlike kay Adam, sabi ng Biblia, sinuway niya ang utos ng Diyos. Alam niya ang salita, aware siya sa kautusan ng Diyos, at sinuway niya. He transgressed the commandment of God. So yun ay willingly, intentionally na ginawa ni Adam ang kasalanan. Pero ang ating kalagayan, when we were born sinners, we were sinners by incident. Not by intention, but by incident. Hindi natin piniling ipanganak na makasalanan. We were born sinners. Imagine ko ang lahat ng ipinanganak na makasalanan ay papahahatulan sa judgment day dapagkat sila ipinanganak lang na makasalanan. But no, ayaw ng Diyos na yun ay mangyari because God would be unjust. Kaya tingnan niyo ang judgment day. Sa judgment day, ang mga tao ay hahatulan ng Diyos hindi lamang sa record ng kanilang mga kasalanan, but sa kanilang response sa salita ng Diyos na dumating sa kanilang panahon. Most especially ang gospel.
Bakit? Sapagkat nang dumating si Jesus, siya ang provision ng Diyos para sa atin na mga ipinanganak na makasalanan. Pero hindi natin gusto na ipanganak na makasalanan. That is why the city of refuge sa Deuteronomy is a prefiguration of Jesus Christ. Okay? Siya ay saklolo. Siya ang ating kanlungan. Siya ang ating refuge, Savior. Pero tandaan natin, hindi tayo pwedeng magtago kay Kristo and at the same time ay gumagawa ng kasalanan intentionally. Hindi ka itatago ng Panginoon kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang nakay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. If you are in Christ, if you are as a child of God, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Because when you look at Jesus, you see Him as your Savior, kaligtasan mo mula sa kalagayang makasalanan na ayaw mo. Pero kung gusto mo, ang buhay na makasalanan, ang buhay na puno ng bisyo, then hindi ka pwedeng magtago kay Jesus Christ. Pero kung desire mo, Panginoon, ayoko ng buhay na marumi. Ayoko ng buhay na puro bisyo. Ayoko ng buhay na walang kapahingahan. Pati konsensya ko, pati isip ko ay walang kapahingahan. Then you can come to Christ. And God, Jesus will set you free. Amen? Kahit habul-habulin ka ng iyong lumang buhay, hanggat ikaw ay na kay Kristo, you are safe. Amen? Now, ang kaibahan ng City of Refuge natin ngayon si Jesus, siya rin yung high priest. Sa Old Testament, may high priest, at sa Old Testament, ang hinihintay ng nagtago sa City of Refuge ay kamatayan ng high priest. Sa bagong tipan, ang ating City of Refuge ay si Kristo, at ang ating hinihintay ay hindi yung kamatayan ng high priest because Jesus is high priest forever. So anong ating hinihintay? Ang ating hinihintay ay ang judgment day na kung saan ang kamatayan at ang kasalanan ay hahatulan ng Diyos. At pupuksain ng Diyos at ibubulit sa dagat-dagatang apoy, sapagkat when that comes, then we are completely set free. Death is no more, sin is no more, the power of sin is no more. We are truly free in Christ. Hallelujah! Kaya ang City of Refuge natin ay hindi pang ilang panahon lang sa lupa. Ito ay aabot, papasok hanggang sa eternidad. We are safe in Christ. Glory to God. Glory to God. Pangatlong picture ni Jesus sa Deuteronomy ay si Moses. Moses as a prophet. Sa Deuteronomy 18, na may binanggit dito, this is one of the most direct prophecy about Jesus Christ. Dito sa book of Deuteronomy ay sinabi dito, the Lord your God will raise up, chapter 18, verse 15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your countrymen, to him you will listen. This is in accordance with everything that you asked of the Lord at Horeb on the day of the assembly, saying, do not let me hear the voice of the Lord again. Do not let me see this great fire anymore, or I will die. And the Lord said to me, they have spoken well. I will raise up for them a prophet from among their countrymen like you, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them everything that I command him. And it shall come about that whoever does not listen to my words, which he speaks in my name, I will require it of him. So, this is a twofold prophecy. Dahil sa ang Israel ay natakot sa manifestation ng mighty presence of God sa Mount Sinai, sabi nila, Moses, ikaw na lang magsalita. Hindi namin kayang sa boses ng Diyos, mamamatay kami sa harapan niya. Sabi ng Panginoon, okay. Narinig ko ang kanilang gusto, so pagbibigyan ko sila.
I will raise up a prophet. Now, ang unang implication nito mga kapatid is from the time of Moses, God began to speak to Israel through prophets. Sa office ng prophet. Hindi na ang Diyos muli nangusap directly. Kung mapapansin natin, ang nangyari sa Mount Sinai ay hindi na naulit. Kung meron pa ang mga future dealings ng Diyos sa Israel, ay hindi na personal niyang inipon ng bayan at nagsalita. Ang ginawa ng Diyos, nag-appoint siya ng prophets. Sa bawat panahon na meron siyang gustong sabihin sa bayan niya, magre-raise up ang Diyos ng prophet. And so, what we know is, ang mga prophets ay naging spokesperson ng Diyos. After ni Moses, sino ang mga sumunod na spokesperson ng Diyos, di ba? Well, si Joshua ay hindi siya identified as prophet, but ang pinakamalapit ay si Samuel, ang pinakamalapit sa panahon ni Moses, na talagang prophet. Ang tawag sa kanya ay seer. The word of the Lord came to Samuel. So lahat ng gustong sabihin ng Diyos, either sa family or sa buong bayan o sa hari, God always used a mouthpiece, ang prophet. So, yan ang naging cycle mula noon hanggang sa later on, ang second implication ng prophecy is the Jews believed that God will raise up the prophet. Nang ma-develop ang concept ng Messiah after ng kingship ni Haring David, sapagkat doon nagsimula ang idea ng anointed one, Meshach or Messiah, the anointed one, nang ma-develop ang concept ng Messiah at ito naging bahagi ng mga prophecies, na i-connect ito doon sa prophecy ng Deuteronomy na magpapalitaw ang Diyos ng propeta. So, ang isa sa konsepto ng mga Hudyo, when the Messiah comes, He will be that prophet. At mayroong ilang talata na pwede mag-confirm sa atin yan. Unang-una si John, nung si John the Baptist nagbabaptize, nagpasugo ang mga Pharisees ng mga servants, at ang tanong ng mga Pharisee, nirelay nila ang tanong ng prophecy, ikaw ba yung propetang darating? Are you the prophet? At sabi ni John, I am not. So ina-anticipate nila ang pagdating ng the prophet. John 6:14, pagkatapos ng mga signs and wonders na na-perform ni Jesus, ang common people, ang common Jews, anong sabi nila? This is truly the prophet who is to come into the world. So, fully developed ng concept na ito. This is the prophet. Ito nga, siya na nga talaga yung propetang darating nasa sanglibutan. si Pedro sa Acts chapter 3, ganun din ang kanyang salita, in-affirm niya ang Deuteronomy 18, kinote niya, at ipinakita na ito'y tumutukoy kay Jesus Christ. The prophet. Well, although ang sabi doon sa Deuteronomy 18, I will raise up a prophet. But it became the prophet. Specific. And yes, it is Jesus Christ. Una, in-affirm na ni Pedro sa Acts chapter 3, verse 22 following, in-affirm ni Peter doon na ang hula na yon ay, ang propeta na yon ay inihulang darating ay ito na nga, si Jesus Christ, na ibinangon sa inyong kalagitnaan. But sa sulat ni Pablo, ang pinakamagandang confirmation ay ang Hebrews 1. At ito ay sumusunod doon sa Exodus at sa Deuteronomy. Sabi ng Hebrews 1 verse 1, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways. So sa King James ay, God who spoke to the fathers by the prophets. Di ba? Sa pamagitan ng mga propeta, nangusap daw ang Diyos sa mga magulang ng Israel sa pamagitan ng mga propeta.
Anong kasunod sa verse 2? In these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. So, ang pattern ay ganito. Ang Diyos nangusap directly sa Israel, nireject ng Israel, and then ang Diyos nag-send ng prophets, nangusap sa mga magulang ng Israel, and then pagdating ng fullness of time, nangusap ang Diyos through the Son. So itong Son of God na lumitaw, ito yung prophet na inihula ng Diyos na ang kanyang salita ay nasa bibig nito, at kung hindi sila makikinig, they will be accountable. At sabi ng isang talata sa Hebrews 12, verse 25, sabi rito, see to it that you do not refuse Him who's speaking. Sino nagsasalita sa New Testament? The Son of God. Ang warning ni Pablo, tiyakin ninyo na hindi kayo tumatanggi sa Kanya na nagsasalita. Bakit? Sapagkat babalik tayo sa Deuteronomy 18. I-require ng Diyos sa atin ang mga salita na magagaling sa bibig ng propetang ito. See to it that you do not refuse Him who is speaking, for if those did not escape when they refuse Him who warned them on the earth, that's Moses, much less will we escape. Will we escape? Much less will we escape who turn away from Him who warns us from heaven. Ang Panginoon ay nangungusap na sa atin mula sa langit. So the prophet, God is still speaking through the prophet. At ang prophet na yon ay walang iba kundi mismong ang Son of God. That is why pagdating sa New Testament, bagamat ang foundation ng early church ay apostles, pero pagdating sa mga mouthpiece ng Diyos, it's always prophets. When God wants to declare things, mga bagay na gusto niyang ihayag na gagawin niya sa ibabaw ng lupa, it is always through prophets. Pagdating sa paglalatag ng doctrine, ng kaligtasan, it is the apostles. Pero pagdating sa mga plano ng Diyos about humanity, it is always prophets. You see? Kaya Jesus Christ speaks to us sa pamagitan ng dalawang mahalagang ministry, which is the apostolic and prophetic ministries. Hindi tayo pwede magkaroon ng prophetic ministry without recognizing the prophetic ministry, because Jesus Himself is a prophet. And He is the prophet na inihula ng Deuteronomy 18. At kung si Jesus, kung ang Diyos ay nangungusap being as the prophet prophesied, then huwag kayo magtaka kung ang Diyos ay nagpapalitaw ng mga propeta sa ibabaw ng lupa. Because God still deals with prophets. Kung meron siyang ipapahayag sa mga tao. Kaya merong prophet sa ating panahon. At sa maraming mga panahon lumipas, may mga prophets na lumitaw galing sa Diyos. Pero ang pinakamahalaga dito, Jesus Christ is the voice of God para sa bagong tipan. Kaya ang tinig na ating pinapakinggan sa iglesia ay hindi tinig ng tao, tinig ng Panginoon. Diba? Kaya madalas ini-introduce ang preacher, diba? Okay, makikinig tayo ng salita ng Panginoon. We always say that. Mapapansin niyo ba sa mga MC? Pakikinggan natin ang salita ng Panginoon. I would rather say na makinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. And then mula sa pangangaral ng salita ng Diyos, diyan mangungusap ang Panginoon, ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay bilang Panginoon ng ating buhay. He will speak with us. Kaya, kung sabihin natin, wala naman si Kristo ngayon, siya ay nasa langit. Yes, nasa langit siya, but we have the Word of God sa ating kalagitnaan. So it's the same thing. But you see, si Moses ay hindi lang basta nanguhula about
a prophet na darating, ang pinakahuling bagay nating makikita sa Deuteronomy ay ang ministry ni Moses as reflection ng ministry ni Jesus Christ. So towards the end of Moses' life, dito natin makikita na ang ministry ni Moses taken together mula sa panahon ng deliverance sa Egypt, Exodus, wilderness journey hanggang sa pinakadulo. Marami ring ups and downs ang man of God. But taken together, makikita natin ang kanyang ministry ay reflection ng ministry ni Jesus Christ. Una, Moses is recognized as the deliverer. Of course, ang deliverer ay ang Diyos. But because God used a man, hindi natin maiwasan, mai-attribute kay Moses yung ginawa ng Diyos. Moses is a deliverer na ginamit ng Diyos. And we have Jesus Christ as our Savior. Diba? And then Moses as mediator. Sa panahon ng Israel, paulit-ulit sa kasalanan, sino ang namamagitan? Sino ang nagdedepensa sa kanila? Ilang ulit na sila nagkasala, ilang ulit din nagsabi ang Diyos, I will wipe them out. And then every time ng Diyos ay nagagalit, mayroong namamagitan at nagmamakaawa. Panginoon, huwag mong puksain ang buong bayan. Kung nagkasala ba ang isa, kailangan mo bang parusahan ang lahat? May namamagitan. At ang ating Panginoon ay namamagitan din para sa atin. And Jesus is greater than Moses. He is greater pagdating sa deliverance. Ang kaya lang gawin ni Moses ay kung ano ang gawin ng Diyos sa kanya, sa buhay niya, at nagpalaya siya ng isang bayan mula sa Egypt. Pero ang ginawa naman ni Kristo ay pinalaya ang bayan ng Diyos mula sa kapangyarihan ng diablo. So Jesus is the mighty deliverer. He is a greater mediator. Siya namamagitan sa langit para sa ating mga kasalanan. At kapag tayo may mga offenses, the reason we are not wiped out, the reason hindi tayo sinasaktan, the reason na hindi tayo pinupuksa ng Panginoon. Sabi nga natin, pag sinabing, ang tawag dyan, yun bang, yung kasalanan, pamumusong sa Espiritu, ang sabi ng Biblia, pinapatay ng Diyos ang mga namumusong sa Diyos. Pero ang dami nang namumusong sa lupa. Araw-araw, kinukutya ang pangalan ng Panginoon. Araw-araw, minamak ang Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay niyuyurakan, gaya ng sabi ng Hebrews 10. Pero, buhay pa rin ang mga tao. Nagpapatuloy pa rin. Parang extended pa rin. Nakalimutan na ba ng Diyos sa kanyang salita? Hindi. It only happens because tayo ay nasa panahon ng mediatorial work ni Jesus Christ. He is pleading and He is pleading and He is pleading. And thank God for the mediator who is greater than Moses. Amen? Moses was a lawgiver. Pero higit kay Moses ang ating Panginoong Hesus, He did not give us the law. Of course, nabigay din siya ng mga kautusan. He gave us the new law. Ang law sa Old Testament ay, love God with all your heart, and then love your neighbor as yourself. Anong sabi ng Panginoon? A new commandment I give you. Love one another. Hindi niya winipe out yung dalawa. Dinagdagan niya. A new commandment I give you. Love one another. By this, all men will know you are my disciples. So lawgiver din ang ating Panginoon. But more than that, He gave us grace. Because what the law could not do, Jesus fulfilled by the grace of God. Ano hindi kayang gawin ng kautusan? Yung magbigay buhay. Yung magpatawad sa nagkakasala. Ang kaya lang gawin ng law, parusahan yung nagkakasala. Pero nung dumating si Jesus, yung nagkasala, pinatawad. Hallelujah. Amen? Kaya, Jesus is greater than Moses. Moses was a reflection of Christ's ministry, but he is greater than Moses. Bakit?
because Moses acted as a servant of the house. Sabi ng Hebrews chapter 3. But Jesus is the owner of the house. Alam niyo kung minsan ang mga servant sa bahay, yung mabagsik sa mga anak. Pero kapag minsan yung mga servant mas mabagsik sa amo. Pero kapag ang amo na, ang nagsalita, ay mas generous yan sa kanilang mga anak na nagkakasala. Bakit? That is a reflection of God's love for us. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, let me read this finally sa Hebrews chapter 3. Therefore, holy brothers and sisters, partakers of heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus. He was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house. For he has been counted worthy of more glory than Moses. So si Jesus daw ay may greater glory. By just so much as the builder of the house has more honor than the house. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. So, si Moses ay servant of the house. Ang house na yon ay ang bansa, ang bayan ng Diyos. Sino ang builder ng bayan? Ang Diyos. And Moses was faithful in all God's house as a servant. Sabi ng verse 5, for a testimony of those things which were to be spoken later. But Christ was faithful as a son over his house, whose house we are if we hold firmly to our confidence and boast of our hope. Si Moses ay faithful as a servant, but Jesus Christ is the son of the house. In other words, he has the greater glory, he has the greater honor, and he is the owner of the house of God. At ang house na yon ay tayo daw. Amen? Tayo ang bahay ng Diyos. Amen. And so we have the Lord, Jesus Christ. What a wonderful thing, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa kanyang biyaya? Glory, glory to God. Oh, I love the Word of God, mga kapatid. Amen. It just fills my mind, my thoughts, fills my heart with good things from God. Alam niyo, lalo na kung kayo ay mahilig magbasa, palabasa kayo, gusto niyo maka-explore ng maraming ideas. Just like me, I broad reader pa na from my childhood, ay talagang broad reader ako. But nothing fills my mind and my heart like the Word of God. At kapag nabasa niyo ang mga writings na iba pang mga servants of God, and then ito'y nag-back up sa scripture na iyong binabasa, para kang nasa langit kapag ang salita ng Diyos ay nabuksan sa iyo. Totoo ang awit ni David, the entrance of your word gives light. It gives light to the simple. Nagbibigay ito ng liwanag sa mga simple pa lang, sa mga simple lang. Yung bang payak ang kaisipan. Pero open sila for instruction. So I pray na ang salita ng Diyos ay nag-i-instruct sa atin, mga kapatid. Up to this time, ay nadidiscover natin ang ating Panginoong Jesus. And the more we discover Christ, the more we love Him. Amen? And the more we love Him, the closer we get to our Lord Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Let's all stand. We don't have the time, so ate tayo magpuri at sumamba sa Panginoon sa sandaling ito.